Ayan, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat, mga idol at mga kabarangay. Eksaktong 113 days bago po sumapit yung November 2, 2026. So talagang hindi na po mapipigilan mga kababayan ito pong pagdaraos ng barangay at SK election. So tuloy na talaga ito mga bayan. Kaya mas maganda ay maghanda na yung atin pong mga sasali, mga kakandidato dito sa barangay at SK election. At dyan nga po sa Sorsogon City mga kababayan ay handang-handa na rin po sila. At ibinalita po nila ng Brigada News FM Bicol na umabot sa mahigit 100,000 yung mga kwalipikado para makaboto, makalahok. Kasama na yung mga nasa sangguniang kabataan na pwedeng makaboto sa SK. So, mahigit 100,000 po yung makakaboto dyan po sa Sorsogon City. So, ito po, panoorin po natin yun pong balita ng Brigada News FM Bicol patungkol po sa balitang yan. Ito po, panoorin po ninyo. Mahigit 100,000 botante sa Sorsogon City kwalipikadong bumoto sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections 2026. Brigada Jomar Hestre, Brigada mo! Brigada Live Report. Umabot sa mahigit 100,000 ang bilang ng mga kwalipikadong botante sa Sorsogon City na maaaring lumahok sa nalalapit na barangay at Sangguniang Kabataan Election 2026 ayon kay Attorney Carla Herrera, Election Officer ng COMELEC Sorsogon City. Nasa 114,063 ang kabuang bilang ng mga rehistradong botante sa lungsod. Sa naturang bilang, 42,860 ang mga rehistradong botante para sa Sangguniang Kabataan. Yan, meron tayong total ng 114,063. So, almost the same number, the same figures ito ng mga nakaraang eleksyon. So, though nag-delete ng mga deceased, no, regular na ginagawa tuwing nagkakaroon ng registration board hearing, at nag-deactivate din tayo ng mga hindi nakaboto ng mga nakaraang regular elections, bumalik pa rin tayo sa same figure, no, 114 and 63, kasama na dito yung ating mga sangguniang kabataan. Ipinaliwanag din ni Attorney Herrera na muling bumalik ang bilang ng mga aktibong botante sa lungsod matapos ang sinagawang paglilinis ng voters list, kabilang ang pagtanggal sa mga pangalan ng mga yumauna at ang pagde-deactivate sa mga botanteng hindi nakaboto sa dalawang magkasunod na regular na halalan. Sa huli, nagpaalala si Attorney Herrera sa publiko, lalo na sa mga buboto, na maging mapanuri at piliin ang mga kandidatong may kakayahan, integridad at tunay na makapaglilingkod sa kanilang komunidad. In the heart of changing lives, ako sa Brigada Jomar Hestre na 101.5 Brigada News sa FAM Sorsogon. So, ayan po mga kababayan, napanood po ninyo itong balita ng Brigada News FM Bicol na sinabi ko nga po kanina, mahigit 100,000, 100,000 yun pong mga kwalipikado para makaboto sa barangay man o sa sangguniang kabataan. So, katunayan po ito mga bayan na talagang ganun ka-interesado yung ating pong mga kabarangay na mapalitan yung kanilang mga leader sa barangay, yung kanilang mga barangay officials o mga namumuno diyan sa kanilang mga barangay, kagaya ng barangay captain, barangay kagawad. So talagang gustong-gusto po nila na matuloy at mairaos itong halalang pambarangay nang sa ganun ay makapamili po sila ng mga bagong mamumuno, bagong magiging leader sa kanilang mga barangay, mga kababayan. So, yung COMELEC po ay talagang handang-handa na rin po. Ang katunayan ay na-print na po ng National Printing Office
yun pong mga balota na gagamitin po dito sa pagdaraos ng barangay at SK election. So, doon naman po sa mga aspirants, mga nagbabalak na kumandidato, nagbabalak na tumakbo sa barangay at SK election, nag-announce din po yung COMELEC na kapag kayo ay magpapile ng inyo pong certificate of candidacy, kailangan po naka-attach doon po yung birth certificate, mga kababayan. Bagong requirements po ito, ngayon lamang po ipinatupad ng COMELEC para po sa mga kakandidato, mga sasali, mga tatakbo, mga aspirants o kaya re-electionist. Pagka sila ay magpapile ng kanilang certificate of candidacy, dapat may kasamang birth certificate. Ang gusto ko sana, mga kabayan, at ganun din yung iba, gusto din sana, dapat kasama din yung resulta ng drug test. Payag pa kayo dun, mga kabayan, na bago o isama dapat yung resulta ng drug test sa filing ng certificate of candidacy ng mga kakandidato, para lang sa ganun po ay talagang cleared, talagang yung mamumuno sa atin pong barangay hindi po sangkot dyan po sa mga ipinagbabawal na gamot, mga kabayan. So kapag ganun, talagang lubos nating pagtitiwalaan kapag nag-negatibo sa drug test yung isang kakandidato sa barangay at SK election. Pagka nag-negatibo, ibig sabihin ay talagang pagtitiwalaan natin kung sila man ay manalo sa darating na barangay at SK election, sapagkat malinis yung kanilang record patungkol sa ipinagbabawal na gamot, mga bayan. Ganoon naman talaga dapat yung isang leader sa barangay, dapat hindi po sila nasasangkot sa anumang uri ng mga illegal, lalo na sa dyan sa pinagbabawal na gamot. So sapagkat sila po yung magiging leader, kung sakaling palarin po sila, dapat sila yung maging ehemplo ng kanilang mga kabarangay para maging mapayapa yung kanila pong barangay. Dapat sila po yung unang nagpapatupad, sila po yung dapat kakitaan ng pagsunod sa atin pong batas dito po sa ating bansang Pilipinas. So ayan, good luck na lamang, mga kababayan, sa atin pong mga kakandidato, mga sasali sa barangay at SK election, at sana po sana ay maging mapayapa itong pagdaraos ng barangay at SK election, sapagkat alam naman po natin na itong barangay at SK election, ito talaga yung pinakamarahas, sapagkat yung magkakalaban ay yung iba nga ay magkakapit bahay lang, sapagkat nasa isang barangay lamang po sila. Kaya doon talaga nangyayari yung mga hindi kanais-nais. Pero sana panalangin po natin na sana maging mapayapa itong pagdaraos ng barangay at SK election ngayong darating na November 2, 2026. Okay?